Tapos lahat sila may dancing. May dancing. Kinagulay sa practice, nandun ako eh. Galing. Plus, ano ba, meron bang stand-up comedy, lahat-lahat na, all in one. And I think lahat sila, I talked to them personally, they were not like that before. But it's the confidence that eventually built up over time. At yun nga, coming from a place talaga of wanting to help others, inspire others. Sino ba sa inyo nung noon hindi masyadong madaldal? At ngayon ay madaldal na kapag low carb yung pinag-uusapan? Ako yan pala. Ikaw yun. Ikaw pala yun. And I hope one of also the sought after na mga low carb advocates sa ating bansa in the low carb universe in Canada. So I hope you are ready. And I think merong mga papers that were passed on, especially on our VIP tables. If you have questions, write nyo lang and then we will do our best to answer them. Yes, so sulat yung question and don't forget your names para mamaya pwedeng personal. Kung mapipili yung questions nyo, pwedeng personally po kayo po yung magtatanong. Okay, lalo sa mga low carb doctors natin. Meron ba dito may mga questions sa low carb doctors natin? Meron ba? Ay, sino meron? Ready na! Kinakabahan kasi lalakas ang dating ng mga to eh. So unahin natin, no? The only fashion designer in the low carb universe, MCQ, who always depends on photography for his creativity and powered by ketones, Mr. Cecilio Abad. Yan! Cecilio Abad. Good afternoon, everyone. Have a seat. Next, go. Ay, dumayo pa talaga to. The loud and proud low carb coach that represents the wide continuum of the Bisdak community of Visayas and Mindanao. Bago tayo, Coach Ann Abeliana Casira. Low carb coach yan of Cebu. Mayo punta. Magbuntag may hapon yan. Mga kainsunan. Especially sa mga Bisaya nato. No? Kasi yung mga Bisaya na anadari. Wow! Tagadagan po. So, ayaw, pag-abot dari, ayaw nag-enjoy din kayo. Thank you, Coach Ann. At syempre, Doc, yung pinakahuli, yung tanungan ng lahat. The Pinoy Citizen Scientist, Sir Marco Reyes, RCHD. Welcome, Sir Marco. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you for being here. Thank you. So, we will start this program with a new learning na naman. Okay? So, no other than our very own citizen scientist, at hindi lang scientist talaga, by profession, by heart, and most importantly, masaya tayo kasi marami tayong tinutulungan niya. Okay? Hindi ko na mabilang kung ilang post ni Sir Marco ang screenshot ko sa phone ko. Sino ang ginagawa niya? Yung nag-screenshot na natin. Yan! Magandang hapon po. We are very thankful at meron tayong low carb na neurologist na kasama natin dito si Dr. Don Kokora. Dr. Don, thanks for being here. Magtatanong na muna ako. May kilala ba kayo na may Alzheimer's disease? At taas po yung kamay. Yung mga kamag-anak o relatives may Alzheimer's disease. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Noong October 2022, tumawag sa akin ang aking kamag-anak sa San Pascual, Batangas. Sabi niya, Marco, yung inay mo, 2 araw na hindi nagsasalita. Sabi ko, bakit? And then after 2 days, hindi na siya makilala yung mga kapatid ko. Pinagpunta ko sa amin sa Batangas. Pati ako hindi na rin ako nakikilala. Pati ang aking asawa, ang mga apo niya, hindi rin niya nakikilala. Tapos nagpatingin kami sa neurologist at ang sabi na ay ang nanay ko ay may moderate Alzheimer's disease. So, andito po ako, hindi isang malungkot na presentation, kundi isang magandang report sa inyo.
Dahil ito lang isang araw, umuwi ako sa San Pascual, Batangas. Sabi niya, mahal ko, kumusta na? Kasi daughter-in-law ko, yung apo niya, nakikilala na niya. So, hindi entirely totoo na ang Alzheimer's disease daw ay progressive. Subalit, yun nga, wala pa rin talagang gamot, pero pwede naman siyang ma-delay yung progression. So, yan yung ating pag-usapan ngayon. Ketones in Alzheimer's disease management. So, ang ating outline ay simple lang. Ito lang, ano yung Alzheimer's disease. Yung second, ano ba yung ketones. At yung pangatlo, ito mismo yung ating presentation. Ano yung tatlong most effective ways in managing Alzheimer's disease sa pamamagitan ng ketones. So, una ay ang ketogenic diet. Ang pangalawa, ang intermittent fasting. Ang pangatlo ay ang pag-supplement ng PCO or MCT. So, unang tayo sa una. Ano ba yung Alzheimer's disease? Ang nangyayari ay yung tinatawag na brain atrophy. Lumiliit ang ating utak, lalo na yung tinatawag na frontal cortex. At ang nangyayari, magkakaroon ng problema sa memorya, sa pag-iisip, at pati na rin dun sa behavior. Yung iba, yung mga dating irritable, nagiging kalmado. Yung iba, yung mga kalmado, nagiging aggressive, magagalitin, nag-iiba yung kanilang behavior. At ito ngayon ay progressive disease. So wala pa po talaga cure pa dito. Pati yung mga medications na sinasabi ay hindi rin naman talaga siya nakaka-affect dun sa progression ng disease. So sa buong mundo ay 55 million na tao ang may Alzheimer's disease. Ito ay isang epidemic at lumalaki exponentially by 2050. More than 3 times pa, about 3 times, so 139 million na tao. Yung may mga dementia, 60-70% sa kanila ay may Alzheimer's disease din. Ang magandang balita ay yung 40% kung may mga dementia ay pwede naman niyang ma-arrest o ma-control sa pamamagitan lang ng pag-manage sa pamamagitan ng tamang diet at lifestyle. So, maraming causes, mga associations, kung ano ba yung bakit ba nagkakaroon ng Alzheimer's disease. So, at wala pa rin talaga siyang masasabi na medication o gamot. Ang lahat ng mga 30% ng mga taong may diabetes ay magkakaroon din sila ng dementia. At later on, 60-70% sa kanila ay magkakameron ng Alzheimer's disease. Ngayon, ang Alzheimer's disease ay tinatawag na type 3 diabetes. Meron tayong type 1, meron pa nga type 1.5, yung LADA, may type 2 diabetes. Ito yung type 3. Ito yung, sabi nila ay Alzheimer's disease. Diabetes of the brain. Ano ba nangyari sa Alzheimer's disease? Ang ating pong utak, ito ang may pinakamalaking energy requirements sa buong tao. Ang utak natin ay 2% lang ng ating body weight. Pero, would you believe, 20% of all our energy is required by the brain. 24/7, kailangan may energy ang brain. At ang talagang pinaka-importante fuel sa brain ay ang glucose. It's so important that through evolution, hindi na nagdepende ang ating katawan sa kinakain carbohydrates. Kahit wala tayong kinakain carbohydrates, meron pa rin glucose na fuel yung ating utak. Kaya yung tinatawag na gluconeogenesis, creation of new glucose. Ito yung subalit ang mga tao, minsan napakadaming carbohydrates, nagiging insulin resistant,
nagkakaroon ng disruption dito sa glucose na fuel sa brain. Ito yung tinatawag na brain energy gap. So sa karaniwang individual, itong brain energy gap ay napupuno ng isa pang fuel. Ito yung ketones. Subalit, ang marami sa atin, nagiging insulin resistant, nagkakaroon ng diabetes, nagkakaroon ng disruption sa metabolism ng glucose. Kaya ito yung isang major cause kung bakit nagkakaroon ng dementia at Alzheimer's disease. Ang ketones help fill that brain energy gap. Ano naman yung tinatawag na ketones? So ang ketones, ito yung alternative fuel ng ating brain. Ang insulin resistance naman, hindi pupunta yung glucose sa mga cells na kailangan ng itong glucose as fuel. So andito na yung mga iba-ibang klaseng brain disorders, mga neurological disorders, mga complications from insulin resistance and diabetes. So, kahit na even decades bago magka-Alzheimer's disease, meron na nitong abnormality sa glucose uptake. Kasi ang normal na tao na hindi diabetes, pagkagising pa lang niya sa umaga, meron na silang ketones. Around 0.5 to 0.8 millimolar per liter, ml. So, pero yung pag insulin resistant ka, may diabetes ka, pag gising mo pa lang sa umaga, mataas na yung fasting blood sugar mo. Kaya may disruption na sa fuel sa brain. So, ang ketones ay pumapasok dun sa part ng ating brain na kailangan ng fuel. At ang nangyayari, but when we have too much glucose, or when we have, or nag-hyperglycemia, mataas, glycemia, glucose, sobrang taas, o hypoglycemia, mababa, glycemia, glucose, mataas sobrang glucose, mababa sobrang glucose, ay hindi maganda sa ating brain. Nagkakaroon ng inflammation. At yan na, hindi lang sa sari-saring mga chronic diseases na nangyayari. Doon naman tayo pumunta sa unang paraan para ma-manage ang Alzheimer's disease. Ang una, yung ketogenic diet. Ito maganda, ang chart na to, ano ba yung ketogenic diet? Pag sinabing low carbohydrate, ito ay below yung 30% na carbohydrate intake. Ito yung threshold ng low carbohydrate diet. Habang bumababa ang ating pagkain ng carbohydrates, nagpupunta tayo doon sa area na ang tinatawag ay yung nutritional ketosis space. Ito yung nag-burn na tayo ng fat, at nag-burn ng fat ay gumagawa ng ketones. Yung WFKD, ito yung well-formulated ketogenic diet. Kahit na yung mga carnivore, nandun din sila sa nutritional ketosis space. Ang protein, ito lang yung moderate protein, hindi mataas, hindi mababa, hindi mataas. Yung moderate protein lang. Ito ay mga 10 to 40% of our caloric intake. So dito tayo sa nutritional ketosis space. Ang ketogenic diet, ito yung mapapansin nyo, medyo pinapag-usapan na naman ito sa social media kasi may mga report na nagkaroon ng diabetic coma, nagkaroon ng diabetic ketoacidosis dahil daw dun sa low carb diet. Ang ketogenic diet, ito ay tinatawag na nutritional ketosis. Hindi ito yung diabetic ketoacidosis. Pag nutritional ketosis, ito lang yung mild ketosis o yung mild na ketone level na less than 3.0 millimolar. Pag yung tumataas yung ketones, kung meron tayong sakit katulad ng type 1 diabetes o yung mga advanced stage ng type 2 diabetes, dito na tayo sobrang tumatami yung ketones at dyan at kung hindi siya managed properly, yan yung tinatawag ng ketoacidosis na usually, ang ketone level nila ay more than 10 millimolar. So ang ketone
diet, ito ay mild ketosis lang. Ito yung tinatawag na nutritional ketosis. Dito sa study na to, ketogenic diet in Alzheimer's disease. Sinabi na the presence of ketone bodies has a neuroprotective impact on aging brain cells. Their production may enhance migration of inflammatory and apoptotic mediators. Yung apoptotic, wala pumapasok na fuel. Dito sa study na to, of life ng mga patients. Randomized crossover trial of a modified ketogenic diet in Alzheimer's disease. Compared with the usual diet, supplemented with low fat. Di ba kasi gusto ko lagi low fat? Patients on the ketogenic diet, which is on high fat, improve daily function and quality of life. So, doon naman tayo sa quality of life. Two factors of great importance to people living with dementia. Yung second, dito tayo sa intermittent fasting. Ano ba yung mga studies na nagsasabi na maganda IF sa may Alzheimer's disease? A promising approach for preventing vascular dementia. So, intermittent fasting is also a source of ketosis. Ketones din ang pumapasok sa brain natin para mag-fuel sa brain. Hindi lang sa management, kundi sa study na to ay sinasabi doon din sa prevention of vascular dementia. The authors reviewed the effects of IF and proposed that IF could be a therapeutic approach for ameliorating vascular dementia pathology and preventing its onset. So yung mga tayo na nag-LCIF, nape-prevent din natin, hindi lang yung diabetes, heart disease, kundi pati yung Alzheimer's disease. Yan ang kagandahan sa intermittent fasting. In the study on rats, the time-restricted feeding rescues brain pathology and improves memory in mouse models of Alzheimer's disease. So, dito tayo sa pangatlo, ito yung use of BCO and MCT oils. Ang kagandahan po dito sa tinatawag na taba, na ang tawag ay MCTs or medium chain triglycerides. Ito ay directly ginagawang source of energy. Kasi may mga kamag-anak tayo, may katanda na, seniors na, mahirap minsan sa kanila na, mag-ketogenic diet ka. Puro taba lang ang kainin mo. O sabi, huwag ka muna kumain kasi yan ang intermittent fasting. Mapapaway tayo sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapatid. So yung compliance ng may Alzheimer's disease ay medyo mahirap sa mga tao may Alzheimer's disease. Ang isang paraan dito ay yung tinatawag ng MCT. So, meron tayong brain, stomach, liver, the muscle. Kung kumain tayo ng LCTs or long chain triglyceride, taba ng baboy, taba ng baka, palm oil, etc. So, ito ay maraming dinadaanan. Umiikot siya sa tiyan natin, iniimbero, kailangan ng bile, at pag na-consume bile, lipoprotein, chylomicrons, tapos didistribute siya sa cell. Pag na-distribute na yung tawa ngayon, kailangan mo whatever, taba ng baka, taba ng baboy, hindi ka pa sigurado gagawin siya energy. Hindi pa. Kasi dalawa, pwede siyang gawing energy, pwede gawing taba. Kung mataas ang insulin level mo, kumain ka ng kanin tsaka sisig, yung kanayan mong taba ng baboy ay idedeposito din siya as taba. Hindi siya ginawang energy. Pero kung ikaw ay LCIF, ikaw ay fat adapted, yung kanayan mong taba ng sisig, taba sa bulalo, ay gagawin siyang fuel. Kaya nagandahan yan. Yun namang mga medium chain triglyceride, gaya na BCO, ng laurin, MCT oil, pag ininom natin, kumain tayo ng laing na may gata. Pagpunta sa stomach, dire-diretso doon sa ating atay at doon ay gagawin siyang ketones. At pag nagawa siyang ketones, diretso sa ating brain as fuel. So meron na yung fuel energy gap sa brain ay nalalagay ng bridge sa pamamagitan nitong ketones. At yung ibang ketones ay muscle fuel. 'Yan. 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 'Yan.
Sa lahat ng mga natural occurring oils, coconut oil ang pinamataas na MCT. Ang mga baby, breast milk natin, napaka-important. At dahil importante yan kasi ang breast milk natin ay meron din siyang MCT oil panlaban sa mga mikrobyo at para sa energy. So babies are naturally ketogenic. Ang coconut oil ay may 63% na MCT. And when we drink mga cheeses, mga milks, yun, meron din sila mga konting MCT. Ang isa pang kagandahan sa coconut oil ay improves, so ito ay isang systemic and holistic na benefit sa ating bone health. Improves our body metabolism, yung immune system natin, yung cancer cells, which are dependent on glucose for energy. Pag ketone siya, kakaroon ng alternative energy cells sa ating body, so ito ay anti-cancer. At ito rin ay yung BCO na madaming polyphenols kasi hindi siya na-refine, rich in antioxidants. At very potent antimicrobial agent. So basahin lang natin yung sa COVID, ginawang DOST, gamit ng BCO, 100% lahat sila gumaling sa COVID. And systemic yung benefit na coconut oil because of the medium chain triglycerides. Yun naman sa may mga Alzheimer's, so as I mentioned, ito ay pwedeng glucose ang brain fuel, pwede rin ketones. Kung may problema, diabetes, may insulin resistance, ketones ang nagiging fuel ng brain. Ang ketones, unlike glucose, hindi niya kailangan ng insulin para magamit as energy. Ang coconut oil is rich in antioxidants which are inflammatory. So yung lauric acid mismo, according to studies, ay talaga nila natitrigger yung ketone production in brain cells, yun yung astrocytes. Ano ang kaibahan ng BCO at MCT oil? So ang MCT content ng BCO, 63%. C6, C8, C10, C12, antimicrobial. Yung laurel like MCT, 100%. Ang C12 naman mataas sa BCO, konti lang sa MCT. Ang MCT oil, dahil laurel may functional benefits kasi wala siyang amoy, wala siyang lasa coconut. So kahit diretso na sa kape, sa panluto, wala siyang coconut odor and taste. Pero ang smoke point ng BCO mas mataas, pwede kahit sa deep frying. Ang MCT, yung mga pag-isa-gisa lang. Ang BCO hindi siya refined, kaya panatili yung kanyang mga polyphenols. Maganda yung gut effect ng BCO. Usually lang para medyo soft yung stool. Ang MCT lang medyo sa simula, dandanan up to 3 tablespoons at the beginning. At itong parang ito sa FDA ay GRAS or generally regarded as safe. So, yun na po yung ating presentation. So, diniscuss natin ano ang Alzheimer's disease, pangalawa, ano yung ketones, at yung pangatlo, ano yung tatlong most effective ways in managing Alzheimer's disease. Una, yung ketogenic diet. Second, yung IF. And then third, yung MCT or BCO. Thank you, Sir Marco, for that very wonderful explanation kung bakit hindi tayo dapat matakot sa... Or even bigger. Ganon ako kalaki. Okay. Talaga si stage director, talaga ginawang example. Yes, yun ang sample ko. Ganon ako Miss Jamie, ganon ako kalaki dati. Parang ako. Yan, ganyan ako kalaki sa kanya. Tingnan niya siya. Grabe talaga hindi magsasilo. Ang waistline ko before was 16 inches. Pag ang gutom, 58. Imagine yung mga waist niya, tingnan natin. Charot! But anyway, dagdagan ko lang yung sinabi ni Sir Marco. Di ba? Ketones. Alam natin kung ang ketones. Enerhiya na saan galing? Na mula sa taba. Bago muna ako maganda kasi baka walang nakikinig sa inyo pero i-explain natin ito sa magandang explanation. In a layman's terms, charot, para malino. Okay. Ang ketones na galing sa MCT o di kaya sa BCO or
virgin coconut oil is really good kind of energy. Provided, hindi pwedeng pagsamahin o isama ang sugary foods, ang high carbohydrates kinds of foods, at ano ba, Miss Anne? Sorry? Dito ba? Ay, katarantar. Kaya mga Bisaya ka. Kung Bisaya? O, ano pa? Ano pa? Ang hindi pwedeng isama? Hindi natin pwedeng so na-mention yung sugar, yung complex carbs din, hindi pwede. Hindi pwede. Bakit? Kasi ang conversion nito lahat, magiging fats, magiging triglycerides. O, di ba? Ang talino ko. O, ano kayo? Mag-aral dapat kasi nag-master class kay Dr. Josephine Grace Rohaltan. Bakit nalaman kung bakit gano'n na lang ako kalakas mag-discuss na itong bagay? Kasi meron naman talagang paraan para kahit paano huwag mag-progress ang chronic kidney disease. 50 years ago, ganun ka ng stage director mo, ang dami kong sakit. Okay? Ano ba ang sakit-sakit ko noon? I have type 2 diabetes. I have hypertension. I've developed diabetic neuropathy. Ano ba ang diabetic neuropathy? And even noon, alam na mga apo ko, nagpapapolo na ako, papasarado ng polo. Bakit? Kasi wala nang pakiramdam. At ang totoo niyan, lumala ito. Okay, lumala ang sakit kong ito nung dumating ang pandemic. O diba? I am a fashion designer. Of course, pag chichismisan ako, yung stress na yon na nagbumagsak ang bakla, na kung anong sasabihin ng mga co-suppliers mo, na nasa wedding industry, alam mo yung gano'n ng mga bagay? Lumala yun siya. And in fact, yung paglala, mahirap isipin na, parang ang hirap aminin na, umaabot na yung point na nagpupupo na ako sa higaan. See? Tapos yung konting lakad ko na lang, kasi lumala nga siya I think, yung utak ko parang nasisiraan na ng bait. At saka, dumating din yung point na meron din akong depression. Tapos, nung dumating ito si doktora sa wall ko, tinignan ko kaagad. Depleted lahat ang salapi nung nag-start ng March, hindi ba? Hanggang sa dumating ng 2021 of July, si Sir Alvin nagkausap ko noon. Nag-inquire ako. Tapos, nag-enroll ako walang salapi, pero kinausap ko na kung pwede utang. Pumayag naman. Thanks, Doc. Sama si Sir Alvin. Tapos pinakaralan ko yung, after siguro 3 months, pinakaralan ko yung 12, nag-enroll ako ng master class. Tapos lahat ng sakit ko doon sa 12 kasi, 6 ang sakit ko roon. So imagine mo, yung depression ko at anxiety, cause pala ito ng autoimmune problem. Bakit mayroong autoimmune problem? Dahil ito sa leaky gut. O diba, ang talino ko? Bakit nagkakaroon ng leaky gut? Because of those ultra-processed food. Yung mga food na nasa box, nasa lata, except yung mga hindi kasama yung mga food na nandito, baka magagalit sa akin. Hindi kasama yan, kasi those are low carbs food. Meron kasi itong mga pagkain na sobra-sobra ang hydrogen emulsifiers, nagkukos ito ng gut problem. Ang ibig sabihin, ang gut natin, kung ito ang gut lining, tumatagos doon sa labas at pupunta sa bloodstream. Doktor na naman. Charot. Kaya nga MD ako mananahing Diyosa. Charot. Okay. Tuloy natin. Nung napansin ko, kasi wala akong ibang paraan noon kung anong gagawin ko. Gagawa dapat ako ng paraan kasi kawawa naman ng mga kamag-anak ko. Kumamatay ako ng maaga, di ba? Hindi pa nakaplastado lahat. So nung paglipat ko siya, bumagsak talaga ako. Tsaka yun ang dapat na kailangan na tanggapin mo na bumagsak ka. So nung nung lumipat ako sa shop, doon ako natulog. Naka-enroll na ako ng master class. Nung after
after 3 months, ang dami kong struggle ba na matatawag? Pero hindi eh. Pag ang isang tao kasi, interesado na gumaling, hindi ka pwede meron kang drama na struggle, may cravings, tigilan niyo ako sa katakawan ninyo. Diba? I have cravings for sugar. Tigilan mo ako. Kung meron kang sakit, manahimik ka. Wala kang karapatan para mag-cravings. Bakit? Tandaan mo, hindi pa ang likigat mo, hindi pa healed totally. Ang likigat, isumpito ka natin. Pag tumatagos yun siya, may tinatawag na LPS. Charot, ang talino ko. Lipopolysaccharide. Oh, naloka kayo, may karoon discussion. Ayun, nag-shower ako. Ngayon, pag lumalabas ito, yun ang dahilan kung bakit merong inflammations sa loob ng ating mga organs. Kaya nagiging insulin resistant ang katawan ng tao. Pero after 3 months, ang dami kong struggle nun eh. Sa laki kong yun, ng stage director nyo, dahan-dahan. At kung tingnan nyo, may liig ako. Walang laylay. Bakit? Kasi yung enerhiya na galing sa tabako na ang tawag doon is ketones, ginagawang enerhiya ng katawan mo pagkatapos kung mahaba na ang ginagawa nating pag-aayuno or pag-fasting. Hindi natin kailangan uminom ng kung ano-ano. Nasa katawan mo, yung katawan mo mismo, kung i-burn yun at gawing ketone energy, ikaw mismo, pagliit mo, liliit ka ng natural, normal na pagliit. So, ganun po ang nangyari sa akin. Hanggang, siyempre, tanungin niyo ako, meron ka bang nagkakait na Dr. Cecil? Wala po. Siyempre, ang tapang ko eh. Meron na nga ako, di ba, ang dami ko sakit. Pero talagang doon kasi sa masterclass si Doktora, kahit hindi mo niya sinabi na gano'n, pero sabi ko, bakit ko hindi susubukan ng gano'n? Ako mismo yung marami akong gamot. Ako mismo ang dahanda sa doktora. O dapat, magpaalam sa doktor nyo kung pwede magbawasan. Ako hindi, ako na mag-ano eh. Yung doktor ba ako eh. Kung Western doctor ang tanungin, maniwala ba sa ano yun? Sa lifestyle na low carb? Hindi. Ako ang nagbawas. Kasi luwas pa tayo so dapat magpakatalino tayo eh. Bakit iinom ka ng metformin sa gabi kung nag-low carb ka, hypoglycemia ka kinabukasan? Tigilan niyo ako, okay? Gumamit ng utak. Magagalit ang Diyos sa atin pag gumamit ng utak, di ba? Tapos sasabihin niyo sa akin, kagaya nung ketoacidosis na yon, nabasa ko rin po yun eh. Ikako, siguro, kumakain pa rin siya ng high carbs. Kaya nagkaroon siya ng mataas ang kanyang ketones, tapos mataas ang kanyang sugar. Because supposedly, kung ikaw mismo naglo-low carb ka, marunong na mag-switch ang katawan mo from burning glucose from the carbs and from burning ketones to your own fats o di kaya sa MCT oil o di kaya sa virgin coconut oil o your own body fats. Ganun po yun. Charot. Kapalakpak naman dyan. Hi, Doc. So, if ever maglilib ako, alam niyo na kung sino yung replacement ko. Okay? Charot lang. Reliever kasi dito Cecil ng ating mga low-carb learnings. Naiintindihan ba? Gets? Appreciated, no? So, nakikita niyo si Cecil nung una namin siyang na-interview. If you remember that one, mahiyain pa siya noon. Pero ngayon, tingnan niyo naman. Oo, and it's because of his own experience. At nakikita mo kasi, the moment that you are low carb and people are seeing na merong changes sa'yo, tatanong sila, anong ginawa mo? Although nung una, sasabihin nila, ay, ang pangit mo, ang payat mo na. Pero mamaya, tatanungin ka, anong ginawa mo? Tama? Yun yung ginagawa, di ba? So, actually, each of us, parang naging coach na din. I'm sure, magkasama dito yung coachee at yung coach. Siyempre, also known as asawa at yung husband, di ba? Minsan, yung lalaki yung nauna. Minsan, yung babae rin yung nauna. But all of us have our own coaching experience. Especially, we become very effective kung tayo mismo ang unang naka-experience. So now, as we learn yung mga journeys ni
Tito Cecil, and also Sir Marco na first-hand experience niya with his mom, nakikita natin that there's really improvement. Ang pinakamaganda, I think, with the lecture of Sir Marco on Alzheimer's disease, kasi marami sa mga blue zones, yung mga blue zones na matatanda, yes, marami yung matatanda, but they didn't mention the number of those with Alzheimer's disease. Kasi nakikita, like in Spain, na kahit maraming matatanda sa kanila, pero ang level of dementia and Alzheimer's disease sobrang taas. Yes, you can live long. Pwede kayong mabuhay kahit hindi low carb. Kasi high carb yun parati eh. But it's mostly grains. Buhay, pero may buhay ba? So it's the life, not just the years. So, and I think it's very, very promising na wala palang such thing as very too late. Yung pinaka-importante lang simulan ngayon. Because at 81, may improvement pa, sir. May nakita pang improvement sa mami mo when it comes to cognitive functioning. Yes, kasi di ba sabi nila ay progressive daw ang Alzheimer's disease. Mag-spread palala hanggang wala na. Pero nakita natin na dati hindi na nakikilala. Di ba kung ikaw yung anak, tapos ang sarili mong ina, hindi ka makilala, buhay pa nga. Hindi ka naman nakilala. Paano ang lahat ng mga memories niyo? Di ba parang empty? Pero ngayon ay nakikilala na kami. Yung nga sinasabi ni Doc Grace, yung quality of life. Hindi lang yung quantity of life, yung mahaba. Hindi yung quality of life, yung kalidad ng ating buhay na mga kasalamuhan natin yung ating mga mahal sa buhay. Yes, thank you so much, sir. So yun, hindi lang siya sa years of life, but life in years. Okay, so yun yung something that I really wish for everyone, para sa sarili natin and also to our loved ones. Kasi nakakalungkot na magre-reminisce ka na ikaw lang yung nakakaalala. Diba? Yung kasama mo, hindi niya naalala kung ano yon. And with that, marami tayong mga experiences. And Coach Ann, she has her own healing story. But she will share with us kung ano yung mga pinaka-importanting learnings niya from the many coaches that you have na kinoach mo in low carb and fasting lifestyle. Yes, thank you, Doc. No? So, one of the many learning experiences from my coaches, no, dahil yun yung nagiging passion ko is to really help those who wants to be guided properly. So, but before that, Doc, gusto ko din i-share quickly kung bakit ba ako nag-go into coaching. So, ano ba talaga yung reasons? So, because during my time na I practiced the LCF, or the low carb fasting lifestyle, I did it my own way. So, and then, at that time, no coaches pa at that time. So, on my own ako, DIY ako. So, nangyayari, although I was, parang tambay na ako sa page ni Doc Grace at that time, year 2021, early months yun, I was very, parang consistent sa pagtatambay talaga for a week yun sa page niya. But, the information that I got is not that enough for me to start. So, nag-start ako right away, maybe around, siguro, let's say maximum 2 weeks, in-apply ko siya agad. And along the way, naranasan ko yung mga dapat hindi ko maranasan. Meron kasing mga experience tayo na dapat pala, before we do it, we have enough knowledge about low carb way of eating and about fasting. So what I did kasi, when I was in my parang 21-hour fasting na, so hindi ko na maalala kung like I was in my first month na ba or 1.5 month, I broke it with a high carb food. So ang nangyari, so kumain ako ng 4 na bread. So after eating that, a minutes lang, bigla akong nahilo, nanghina, nanginginig yung buong katawan ko. Sa akala ko, mamamatay na talaga ako doon. So, that was really the hardest
part din sa journey ko. So with that experience, sabi ko hindi pala enough na susugod ka agad. So you have to be talaga equipped with knowledge talaga. So kaya napaisip ko na kailangan talaga I wish at that time merong a coach nag-guide sa akin kasi emergency na yung parang situation sa akin eh. Buti na lang I don't have that yung malalang sakit or critical condition. So buti na lang wala. So if magkaganon, ewan ko. So no one can help me also. Pwede bang sumabat? Ibig lang sabihin ni Coach Ann, na bago pumasok sa isang bagay, pag-aralan muna. Correct. Ano ba ang low carb? Kasi kung hindi nyo alam, baka diretso kay emergency, tapos sisihin pa ang low carb na practice. Right. So yun yung reason na nag-enroll ako sa masterclass ni Doc Grace for coaching talaga. Kasi ayaw kong maranasan ng ibang tao na gustong mag-try sa low carb na yung maranasan nila yung naranasan ko. Kasi hindi lahat talaga ano ba yun? Parang absorb mo lahat ng mga information agad-agad. Hindi. It takes time. Thank you so much.